Nariyan, yung mga lulong, ayun, sila po ang ating kaaway. Ma'am, sino daw yung lulong? Abangan po ninyo. Ito ang sagot ni Senadora Amy Marcos sa mga nagsasabing kinakampihan niya ang mga Duterte kahit kapatid niya si PBBM. Di niya sinabi kung sino at saan ito lulong, pero anya, kailanman di daw sila nag-aaway ng Pangulo. Kaya lang ayaw niyang pumayag na isuko ang soberanya ng bansa sa dayuhan. Kaya naman, balak irekomenda ng kanyang Senate Foreign Relations Committee sa Ombudsman na imbestigahan ng government officials dahil sa di umano'y politically motivated arrest kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Una, si DOJ Secretary Jesus Crispin Remulla na inakong siya ang nagbigay ng legal basis ng pagka-aresto kay FPRRD sa mga opisyal. Sunod ang kapatid niyang si DILG Secretary John Vic Remulla na binanggit sa isang on-point interview ng Billionaire News Channel na may group effort umano ang ilang cabinet members sa March 11 arrest. Sina PNP Chief Romel Marbil at PNP CIDG Chief Nicolas Torre na posibleng maharap sa arbitrary detention at Special Envoy on Transnational Crime Ambassador Marcos Lacanilao na kailan lang ay dinetain sa Senado. Lumitaw daw ang posibleng violation ng mga opisyal sa anti-graft law, arbitrary detention at usurpation of judicial functions. Wala pang specific date kung kailan ito isusumite ng senadora sa ombudsman at di pa sila nag-uusap ni PBBM tungkol dito. I'm sure he's not happy about what's happening. I'm certainly miserable about these developments. Agad namang sumagot ang Pangulo. Tutol daw siya sa sinabing may efforts para pagtakpan ng political motive sa pag-aresto sa dating Pangulo. Everyone's entitled to their opinion. I disagree. Nakarating pa sa senadora ang mga haka-hakang susunod na aarestuhin ng ICC si Vice President Sara Duterte. Una nang sinabi ng bise na kasama siya sa listahan ng susunod na target ng ICC. Let me make it clear, I will oppose that warrant with everything I have. Pero di pa siya sigurado kung ano ang mga pwedeng hakbang para harangin ang warrant. Baka maireklamo kayo ng obstruction of justice just in case. Hindi ko po alam. Haka-haka pa lamang ito, ngunit sa nakita natin sa mga nakaraang 2 taon, itong mga haka-haka, duda, suspecha, madalas nagiging totoo. Pinag-iisipan pa rin ni Senadora Amy kung dapat pang ituloy ang pagdinig dito sa Senado tungkol sa pag-aresto kay FPRRD. Para sa agenda.